Positibo si Member of Parliament Tumanda Antok, ang chairperson ng Committee on Basic, Higher and Technical Education na maipapasa ang Parliament Bill No. 175 o ang Bangsamoro Decorum Act bago magtapos ang transition period sa buwan ng Oktubre. Itong panukalang batas sa magbibigay ng pamantayan tuwing tinutugtog o inaawit ang Bangsamoro Hymn. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Kinatigan ng halos lahat ng dumalo sa public hearing ng Committee on Basic, Higher and Technical Education ang Parliament Bill No. 175 o Bangsamoro Hymn Decorum Act. Ito ang panukalang batas na naglalayo na isulong ang consistent at wastong asal tuwing tinutugtog o inaawit ang Bangsamoro Hymn. Nakasaad sa panukalang batas ang mga dapat gawin tuwing inaawit o tinutugtog ang Bangsamoro Hymn tulad ng pagtayo ng matuwid, humarap sa watawat, o kung saan nagmula ang tugtog at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Regarding Bangsamoro Hymn, important na siya na not only as identity but it's more on sa pareha man yan sa lupang hinirang, pareha sa lupang hinirang na gesture of yung ating patriotism, love of our Bangsamoro homeland, and it is a gesture of respect, harmony and unity among the Bangsamoro, including other major tribes within the Bangsamoro homeland. Positibo naman ang mambabatas na maipapasa ito sa BTA Parliament bago magtapos ang transition period sa Oktubre. Our timeline within July or first week of August, we could finally pass this bill to the plenary for approval. Ang Parliament Bill No. 175 ay iniakda ni na Members of Parliament Muaghir Iqbal, Shah Elijah Dumama Alba, Suharto Ismael at former MP Aida Silongan. Inaasahan namang isusumiti ang panukala para sa plenary deliberation kasunod ng konsultasyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.